Oh. Ay, hindi. Si Arby yun. No. Nay, Arby. This is Kuya Arby. See? Because last 2 days ago, Arby checked when you're coming home because he misses you. Unit 12. So I'm not sure. Okay lang ta? Yeah. Naka-uniform naman ako. Let's go, bundat! Yeah, Papa, bundat. Bundat. Kala mo to, sobrang laki, diba? Daddy, Oh. tignan mo to, sobrang laki, diba? Bundat Ginawa ka! ka ng parang sinulid lang. 1 gram nito. Parang sinulid lang na ang gaan. Wait for me, wait. I'm gonna make a video. Sean, wait lang, Andrew. Pero sinabihan I shake you. Okay. Oh. Yeah. You're so heavy with the bag on. Yeah. Put your bag on. No, you're gonna get me. No, you're not. You're gonna force me to go outside. No, I promise. Pinky promise. Hey, yo! I had a dream so big and loud. I jumped so high I touched the cloud. Whoa, I had a dream so big and loud. I jumped so high I touched the cloud. Can I hold it? No. Let's go. If you go outside, you're again. I'm not getting. Alam mo, automatic eh, no? Her son. No. Sean, but I have not found. You always. Ayan po ang eksena namin tuwing umaga. Bali, hatid ko muna sila sa school. Say hi, Andrew. Hi. Sean, say hi. Suplado yun eh. Si Sean.
Atid ko muna sila sa school tapos punta ako sa trabaho. Check ko muna yung hood. Oh my God. Saan bag mo? Okay. Kuya? Pusa. Yun. Feed na natin yung mga bata. Si Mrs. dito na niya kukunin yung ano niya, yung tram. Balik tayo sa bahay, paparada sa tapat ng bahay yung kotse. Tapos magbabike. Sakay sa bike. Kampo sa lahat. Mas maganda pala yung pansin ko dito sa pag nandito, mas maganda yung audio. Para kang nasa crispy yung mga sounds niya. Actually bumili ako ng microphone. Isang linggo ko nang hinihintay dahil nga dito sa vlog na to hindi pa rin dumarating. Kaya mapapansin nyo, hindi masyadong maganda yung pickup ng mic pag nagbablog ako sa nakabike ako. Mas maganda yung naka-microphone siguro. Ngayon, chinek ko dito, ang ganda ng tunog ng boses. Malinaw yung salita. Crispy. Parang crispy. Crispy pata. Dito tayo, malapit lang dito. Wala pa itong 1 kilometro. School nila sa bahay. Summer ngayon. Ganda yung degree, 19 degree pero mainit siya. Yan natin. Tingnan natin topic natin sa araw na to. Anong magiging reflection natin sa araw na to? Lalabas na lang basta. Pasyal na lang, ano lang kayo dyan. Kung magustuhan nyo tong content ko na to, ganito lang. May share naman kahit papano sa buhay-buhay natin. May kaka-entertain na rin yung mga nagpapalipas ng oras na gusto namang makakita ng ibang literal na ibang perspektiba sa mundo. Ito tayo. Kasi ibang nasa ibang tayo, dimension ng buhay. Buhay abroad, masarap na mahirap. Iba yung setup, iba yung kultura, iba yung gobyerno, iba yung way of life ng mga tao, iba yung salita. Well, siyempre ganun talaga eh. Yun ang pinaka
setup natin dito. Yun pala yung magandang topic natin ngayon. Nasa ibang bansa ka, kukumpara mo sa Pilipinas, palagi namin, pag kami mga, generally siguro I can speak on behalf of majority ng mga Pilipino. Lagi namin kinukumpara yung sitwasyon namin sa inyo dyan sa Pilipinas. Lagi namin yung lagi namin pag may ginagawa kami dito, let's say sa bahay na lang, yung mga pagkain dyan, pagluluto, siyempre walang available na so kinukumpare namin yung paano namin to gagawin na malolocalize namin, paano namin to nakakita ka ng kamatis dito, yung ginagawa nila sa kamatis mostly pang pasta o pang pang ibang ragu o let's say ibang putahe. Iisip kami ng putahe na putaheng Pilipino. So, may sarsyado dyan, no? Ilalagay mo sa sinigang, ilalagay mo sa kung saan. Yun ang point ko doon is ano ba yung point ko? Yung point ko doon is kaming mga nasa abroad, lagi pa rin naming kung kinukumpara man namin yung trabaho na yung buhay namin dito, lagi namin kinukumpara. Kaya maganda nga naman talaga yung dito, yung ekonomiya, may trabaho, may lahat, kailangan ng meron ding unemployment pero bihira. Kung hindi ka mapili sa trabaho, magkakatrabaho ka. Yun, lagi namin kinukumpara yan. Sa buhay namin, araw-araw, mapaulam o mapatrabaho, hindi nawawala sa amin ang Pilipinas. Kasi nga doon nga kami pinanganak, di ba? Doon kami lumaki. Pero hindi mo namin masasabi na yung mga anak namin is ganun na yung mindset. Siguro kaya nga pinipilit namin na kahit papaano i-introduce din yung mga bata, or as much as possible kung kaya namin na iuwi sila every year sa Pilipinas, gagawin namin kung kaya lang ng bulsa. So yung para sila din ma-feel din nila yung kung kahit papano may memory silang may tatanim sa Pilipinas na kasi kami uuwi ako sa Pilipinas, hindi ako tatanda dito. Pag medyo kaya na nila siguro pasyal na lang ako dito, siguro every 3 months nandito ako. Pero sa Pilipinas talaga ang kahit sa umpisa pa, yun yung sinasabi ko din kay Mrs. Ayun, sino mo, nagka-content tayo nang wala sa oras. Ayun, so anyway, medyo medyo intense na para sa akin yun. Aalis tayo ngayon, magbabike na naman ulit, yung ating gawi, papuntang trabaho. At kung meron pang lalabas mamaya along the way, sasabihin din natin, no? At si-share natin pala, magre-reflect ako pala. And I hope may mga kagaya ko na mga abroad, mga Pilipino sa abroad na makaka-relate. Kung may comment kayo, please ilagay nyo lang sa baba. At I hope yung mga Pilipino din sa Pilipinas makaka-relate na it's more fun in the Philippines, sabihin ko sa inyo. Well, oo, magandang buhay sa abroad, pero yung well-being sa Pilipinas generally is mas maganda. Yun lang. So, tuloy na tayo, no? To the next. Ayan, ito yung harap ng bahay ko pala. Ayan. Naman dito, tahimik. Tahimik naman ang buhay.
generally, ano naman, peaceful. Yan. Ito yung tapat ng bahay ko. Ito yung loob ng bahay. Papunta sa loob pala. Dito ko ilalagay mamaya yung bike. Yung ano, yung imamount ko dito, naghahanap ako ng pang ano eh, ng pang kulang ako ng isang nut dito. Pero naka-set up na siya, no? Para mamaya pag nagbabike ako, maganda yung view kasi nandito siya, naka ano siya sa harap. Kasi yung last video ko nakahawak lang eh. Tapos nakita ko yung may daliri ako diyan. Nakabalagbag yung daliri ko diyan. Meron pa yatang kulugo. Okay. Asan ba yung ano ko? Ayun, nandun pala sa naiwan ko sa kotse. Ito gimbal. Kagimbal-gimbal. Ito dito ilalagay ko dito. Yan diyan. Kaso wala siyang nut. Ito. Nabili ko tong gimbal na to. Ilalagay ko yung ano niya. Yung unboxing ha. Baka mag-unboxing din ako ha. Unboxing din yan. May video ako ng unboxing niya pala. Ipe-flex ko din. Okay, ready na. Ito, ang cute ng baon ko, may kagat eh. May kagat niya, no? Tira-tira siyempre. Pwede naman dalhin. Bakit eh? Mga anak ko naman yan. Yan lang yung ano natin, no? Yung gear natin. Pero, lalagyan ko pa, gagawa pa ako ng, ano, yun nga, para maganda yung kwentuhan natin. Uy, nahulog. Shit. Ay, sorry. Nahulog, oh. Ito. Ilalagay ko muna yung ano. Meron akong ano dito, pang mount, no? Tingnan natin kung alin ang mas magandang gamitin dito sa mga ito. Hindi umubra yung ano ko. Ganito na lang muna ulit. Kaso delikado to, mapupulis ako dito. Kasi bawal dito yung may hawak kang telepono kapag nakabike. Kailangan dalawang kamay nasa manubela. Yun, no? Gaya no, no? Madidisgrasya ka. Sige, yan. Ganyan na lang muna. Figure out ka na lang bukas. Yan. Tranvia system.
Go, go! Let's go! Oops, maalog. Maalog din pala kapag dito. Ayun, oh. Meron na mga ano yan eh. May enhancement, ano ba yung tawag doon? Yung parang stabilizator. Sana ano, kinancel nga nila yung ano, sabi ko nga kanina, kinancel nila yung order ko ng microphone. Eto, nagbibideo si Kuya. Oh, yung taas ng ano niya. At taas ng tripod niya. Ano yan? Bibili ng magpapublish ng bahay for sale. Grabe ang tinaas ng ano dito, ng real estate prices, mga bahay. Very strange. Samantalang naririnig ko sa ibang bansa, pababa yung kanilang mga bahay. Pero dito hindi. Sa Netherlands, mataas yung presyo ng bahay, ng rent. Cost of living, mataas na din. Mataas. Pero mas mataas yata yung yung London. Mas mataas ang London kumpara sa Netherlands. At tapos mas mataas naman ang Netherlands sa Berlin, ya. Paki-check na lang po kung tama 'yon sa Google. Pero last time I check, ganun po yata 'yon. Ang cost of living dito is nagre-range siya kung single ka, mga 2,000 yata euro. If I roughly, rough estimate. Depende po sa depende sa tawag doon. Depende sa life choices, siyempre sa lifestyle. Yun po yung range niya from 2,000 kung single ka. Tapos welcome. 3,000 kung 5,000 yata, no? Kung may anak ka na dalawa. Couple na may anak na dalawa. 5,000 euro per month, dito sa Dahig, last time I checked. Yun. Thank you. Yun. Nakapagbigay tayo ng konting kaalaman, Kuya Kim. At nakakapagbigay tayo ng sari-saring kwento, Kuya Boji. Ayan. Let's go! Sightseeing muna. Ayan, ito sightseeing, kasasabi ko lang. Ayan, windmill. Ayan, windmill. Ayan. Kaalaman na naman, kaalaman. Ano po yung windmill na yan? Tinayo pa nung 19 kopong-kopong.
May 200 taon na yata ang nakalilipas. So mapapansin nyo, tabi siya ng ilog. Nung araw, ano yan? Parang taga-maintain ng irrigation system dito sa lugar na to. Pang baha nila. Ayan o. Ano na naman si... It is stupid. Ay, meron tayong action doon ah. Pero tama siya. Pero tama siya na tama din ako. Ayan. May konting napanginig ako ni Kuya kasi muntik na niya ako matrasan. Sabi niya ano daw, hindi ko daw siya nakikita pa. Sabi ko naman, nasa ano ako, nasa dito sa may anong tawag dito sa part na to? Pedestrian lane. Okay lang yun. Palampasin na natin. Hindi naman natin ikakaano yun. Nakita naman niya, ang daming mga bisikleta doon, no? Anyway, palampasin na. Positivity. Yun, positivity lang, no? Huwag mainit ang ulo sa labas ng sa pagdating sa traffic. Kahit ganun lang, traffic pa rin, considered pa rin na traffic yun. Kasi biker at siya nasa sasakyan. Okay, let's move on. Hinga lang malalim. Palampasin ang init ng ulo. Wala tayong maano dyan. Wala tayong mapapala kung papatulan natin yan. Yeah, okay. Dahil yun na siguro yung ano natin for today. Magandang high note natin, no? Huwag kayong papadala sa bugso ng init ng ulo. Lalo na kapag nasa daan kayo, no? Palampasin nyo lang kung sinigawan kayo. Tumingin na lang sa mainit na yung ulo niya, umalis na lang kayo. Huwag na kayong pumatol at baka lumaki pa at magka-disgrasya pa. Yun. Live po na yun, ha? Live experience. Naka-on yung video ko, pwede kong gawan ng eksena yun, pero ayoko. Iwas tayo sa maka ano pa tayo. Hindi naman natin ikakayaman yun. Kaya na lang natin. Move on. Nasaan na ba ako kanina? Wala tuloy ako. Doon, binibidyoan ko nga yung niya eh. Yung property niya doon, yung piniplex ko sana yung windmills kasi sa tingin ko siya yung may-ari or siya yung caretaker or I don't know. Pero nandun siya sa loob nung windmills. So yun nga, sabi ko yung araw ginagawa nilang
pang control ng kanilang flood system siguro, or minsan pang patubig irrigation system nila. Iba-ibang windmills dito, iba-iba ang purpose. May windmills din na pang pangkat ng mga pangkat, parang nagsisilbi siyang pangputol ng mga kahoy. May windmills din na may nagkikiskis na ba yan? Nagkikiskis ng mga butil para gawing flower or arena. At marami pa sigurong purpose na hindi ko pa alam so far. Alamin natin yan. Ito, dito na tayo ulit sa underpass pala ito, underpass ng papunta sa trabaho. So wala na po akong masasabi. Tatapusin ko na yung video natin ngayon. Ang lessons po natin, marami. Unang-una, sa abroad ay mas maganda po ang buhay natin sa Pilipinas. Well-being natin sa Pilipinas. Maganda rin naman dito, pero mas maganda sa Pilipinas. Pangalawa ay maging mahinahon po sa traffic pag nasa labas. At sana po may napulot kayo na konting aral. At kita po tayo sa susunod. Bye.